Ang mga unang balita sa umagang ito. MWSS gustong i-take over ang pamamahala sa Angat Dam. Ilang ahensya ng gobyerno pati na lokal na pamahalaan aalalay na sa mga nagrarasyong tangke ng tubig para maiwasan ang gulo sa pila. Quezon Memorial Circle, nais gawing rally zone ni Pangulong Aquino para sa mga militante na nais magkilos protesta sa kanyang zona. Isang trainer sa Amerika, inatake ng alaga niyang elepante. Octopus na nanghula ng panalo ng Spain sa World Cup, pinarangalan. At dating girlfriend ni Mel Gibson na si Oksana Grigorieva, iniimbestigahan dahil sa reklamong pangingikil umano sa aktor. Huwag paulit, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. MWSS nais i-take over ang pamamahala ng Angat Dam para maiwasan maulit ang naranasang water shortage. Suportado naman ng Manila Water at Maynilad ang panukala at narito ang report ni Julius Segovia. Pinulaan ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam noong nakaraang Nobyembre. Sabi ng kalihim, katumbas daw ng 3 buwang supply ng tubig ang nasayang. Kaya naman ang MWSS, gusto nang i-take over ang pamamahala ng dam. Hindi raw sana magkaka-water shortage kung mas maayos lang daw ang pagpapatakbo nito. Ang National Power Corporation ang nagpapatakbo sa Angat. Willing naman kami na bayaran sila. Dapat talaga siguro ma-regulate talaga ng husto yan at have power because there's no penalty clause kung sila ay nag-violate sa use of the water of Angat. Kapwa suportado ng 2 concessionaire na Manila Water at Maynilad ang panukala. Sinubukan naming hinga ng reaksyon ng Napocor, pero walang sumasagot sa amin sa ngayon. Bagamat nakapako pa rin ngayon sa mahigit 2,700 million liters per day ang alokasyon ng National Water Resources Board sa Metro Manila, lumakas na ang daloy ng tubig mula sa Maynilad. Dahil na rin sa tubig ulang galing sa mga ilog na nadadaanan ng pasilidad ng mga water concessionaire. Kasama sa mga nakaranas ng ginhawang yan ang mga customer ng Maynilad sa ilang mababang lugar gaya ng bahagi ng Quezon City at Camarava. Tulad na lang ni Myra, nalabis ang saya ng muling daluyan ng tubig ang 1 linggo na niyang nanunuyong gripo. Siyempre, pag sasamantalayin namin yun, pag yung nawala, wala na kayong magagawa. Mula sa 117 barangays, 96 barangays na lang ang apektado ng rotating water interruption ng Maynilad. Sa kabila niyan, di pa rin daw dapat pakampante ang mga taga Metro Manila, lalo pat nakadepende pa rin ang water allocation sa level ng tubig sa Angat. That can change, depends on the situation. Panahon, the inflow. So ang pag-inflow and the rainfall, it all depends. So pwede pong sabihin na pwedeng bawasan, pwede rin dagdagan? Pwede bawasan, pwede dagdagan. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Ilang ahensya ng gobyerno, pati na lokal na pamahalaan, aalalay na sa mga nagrarasyong tangke ng tubig para maiwasan ang gulo sa mga pila. Ang mahuhuling pasaway, aarestuhin. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Hilangan ng hose. Nanira na ng tubo. Ang ginagawa pag kukunin yung balde, gagalan ng... At umikli ang pasensya. Kasi hindi ko nalalagay dito eh. Ilan lang ito sa mga eksenang nasaksihan sa gitna ng desperasyong bumalot sa maraming bahagi ng Metro Manila sa gitna ng water crisis. Uhaw man sa tubig at walang panligo, sabi ni DPWH Secretary Rogelio Singson, wala raw dahilan para mauwi sa karahasan, lalong-lalo na sa paninira ng mga tubo ng tubig ang pila para sa tubig. Kaya naman ang mga mahuhuli na naninira ng tubo, tiyak daw na arestado. Kaya naman pakikilusin na ang NDCC para umalalay sa pag-iikot ng mga nagrarasyong tangke ng tubig. We have also asked the help of Secretary of the National Defense as chair of NDCC to provide warm bodies so that there is more order. We will make with the mayors that tulungan kami to arrest and to sanction.
At dahil di malayong magkainitan ng ulo sa pagkanda-haba-habang mga pila, pinakikilos na ng DPWH ang mga lokal na opisyal, lalong-lalo na yung mga opisyal ng barangay para mapanatili ang kaayusan sa mga pila. We have received reports no, na the typical singitan, nagpapalakasan, and so on. Gayunman sa pag-akyat ng level ng tubig sa Angat Dam, umaasa ang palasyo na dalampasan na ng mga taga Metro Manila at karating probinsya ang rurok ng perwisyo sa kawalan ng tubig. The water level has not deteriorated, it has in fact increased. No? So we hope that this will continue on and hopefully the worst is over. Kaya naman tinuldukan na rin ng palasyo ang panukalang maging water czar si Pangulong Aquino. Gayon din ang posibleng deklarasyon ng state of calamity sa ilang lugar sa Metro Manila. To declare state of calamity will not change the situation. Nandyan na yung mga ginagawang aksyon ng DPWH. So, yun mga ginagawa at sinabi na po ni Secretary Singson ay yan po mga karampatang lunas po dito sa mga problema sa tubig ngayon. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. Sa ibang balita, mga residenteng apektado ng gas leak sa West Tower Condominium sa Makati, nagagalit na matapos mawalan na sila ng kuryente. At mula sa Makati, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, halatang iritable ang ilan sa mga residente ng West Tower nang makaharap natin kaninang madaling araw. Mangyayari reklamo nila ay nagising na naman daw silang wala na silang kuryente at lalong uminit ang kanilang ulo ng kalaunan na pag-alaman nila ang dahilan kung bakit kinailangan patayin ang ilaw sa kanilang lugar. Mangyayari, Igan, etong sa basement pala ay tumaas na ng tumaas gusto yung baha na may kasamang gasolina. Mangyayari na pag-alaman na pinatigil daw ng City Engineers Office ng Makati yung pagbuga nila ng tubig na nagagaling sa basement palabas ng drainage. Dahil pangamba raw ng City Government ng Makati ay baka hazardous ito sa mga taong bayan. Ang nangyari nga lang, Igan, ay tumaas ng tumaas yung baha dun sa may basement hanggang inabot na nga yung linya ng kanilang kuryente kung kaya't kinailangan nilang patayin yung kuryente. Narito ang pahayag ng Technical Supervisor ng West Towers na si Carlos Luna. Ayun daw po may utos yata na saraduhan. Kasi po, ang nila, yung bawal yung pag-discharge ng tubig na ganong klase. Kasi nga, yung lahat ng tubig na nasa perimeter, doon bumabagsak, may kasama siyang gas. Okay. Ngayon, wala na ipapump. Dahil pinatigil yung sinarado po. Igan, sa mga sandaling ito, ay hindi pa rin matuko yung pinanggagalingan ng gas link. Samantala nakaantabay naman matauhan ng Bureau and Fire Protection. Meron ding ilang mga ambulansya kung kakailanganin. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagulat live mula sa Makati. Sa iba pa ring balita, Batasan Pambansa inihahanda na para sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong